Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Mataas na po ang tsansa maging isang ganap na bagyo nitong ating binabantayang low pressure area. Pag-usapan natin yan. Ayon sa pag-asa, nasa high chance na o mataas na nga ang tsansang maging bagyo itong ating low pressure area sa loob ng PAR in the next 24 hours. Ito po ay huling namataan ng pag-asa sa layong around 415 kilometers west ng Bacnotan, La Union. At ito po ay nasa loob pa naman ng ating PAR pero malapit na sa ating boundary line. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, yan po ay tatawaging bagyong Auring o ang ating unang bagyo ngayong taon. Pero may chance din po na yan ay maging bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever ganun po ang nangyari, hindi po yan mabibigyan ng local name. Pero yan po ay patuloy na nag-enhance o humihila ng habagat na siya pong nagdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, meron tayong mga flare-ups ng thunderstorms dito sa ilang parts ng Ilocos region. Kasama po dyan ang areas ng La Union at Pangasinan, maging dito sa western section ng Cordillera. Yung mga kabundukan po dyan, particularly ito pong mga areas ng Benguet. Kasama na rin po dyan ng Baguio. May mga pagulan din tayo sa areas ng Zambales at Bataan. Medyo mataas po ang ating tsansa ng pagulan dyan at mas marami po tayong natatanggap na pagulan dyan. Pero ito pong ibang bahagi ng Central Luzon, possible din tayong makaranas ng mga severe thunderstorms dyan. Gaya po ng area ng Tarlac, Pampanga at nagbabahanga sa ilang areas ng Bulacan itong mga nakaraang araw pa. Dahil po yan sa epekto ng habagat or southwest monsoon. Maulap din po ang panahon natin sa Metro Manila at mataas ang ating tsansa ng pagulan at thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo na sa area ng Batangas at Cavite, itong mga nakaharap sa West Philippine Sea. Mas marami rin po tayong mga pagulang natatanggap dito po sa area ng Mindoro, particularly itong area ng Occidental Mindoro, maging sa malaking bahagi ng Palawan, lalong-lalo na sa itaas na bahagi nito. Ganun din po ang ating panahon sa natitirang bahagi ng Mimaropa, kasama po dyan ang ilang areas ng Antique, Marinduque at Romblon. Maulap din ang panahon natin, although minsan may mga butas po yan. So nagpapakita naman ng ating araw, so mataas din po ang ating tsansa ng pagulan sa Bicol region, malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa western section ito. Dito po sa Visayas or dito po sa Mindanao, medyo mas mataas kasi ang axis ng ating habagat. So, meron pa rin tayong mga pagulan dyan, particularly sa areas ng Caraga at northern Mindanao. Pero relatively, mas kakaunti po yung ating pagulan sa Mindanao. Pero again, makakaranas pa rin tayo ng mga severe thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Ngayon, talakayin natin itong paglabas ng ating binabantayang sama ng panahon. So, maaaring maging bagyo po yan sa labas ng ating PAR. So, which is, hindi tayo mabibigyan ng local name. If ever, ganun po ang mangyari. Pero, tingnan nyo to. Ito po ang ating satellite image. Nagpapakita rin ng mga kaulapan. Banda dito sa may eastern section ng ating bansa. So, ano ba yan? Kung nandito yung ating low pressure area, banda sa ating boundary line, so bakit meron din tayong mga cloud clusters o mga grupo ng kaulapan dito? So kung nakikinig kayo dito sa channel natin, may binabanggit tayong 93W Invest o yung dating low pressure area na katabi nitong ating posibleng maging bagyong Auring or itong inaasahan nating mag-develop into a bagyo dito sa ibang bahagi nito. So nawala na po yun, hindi na yan kinonsider ng GTWC ng US as a low pressure area. Pero again, ito po ay naging parte ng sirkulasyon o yung tinatawag nating elongated trough. So kung dodrawingan natin ng hangin yan, ito yung bagyo natin, ito yung ating habagat or southwest monsoon, papasok do sa ating bagyo. So yan po ay nakaka-apekto sa ating bansa. Pero again, kung mapapansin nyo, meron nga tayong grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa. Ganito rin po ang bali ng ating hangin dyan. Ito po ay habagat din or southwest monsoon. Ito ngayon yung ating elongated trough. So parang ganyan po yan. So since ito po ay parte ng ating habagat at parang elongated trough or extension itong ating binabantayang sama ng panahon, yan po ay, well, makikita naman sa ating satellite, nagkakaroon ng mga flare-ups ng mga pagulan at thunderstorms. Habang, if ever nga makalabas na or lumayo itong ating binabantayang bagyo or low pressure area, ito naman po ay susunod lamang dyan. So, makalabas man yan or makalayo, magpapatuloy po ang indirect effect nito
o yung pag-enhance o pagpalakas sa ating habagat in the next few days. So itong bulto ng kaulapan na ito o yung itong bulto ng area na mataas ang tsansa ng pagulan ay mananatiling makakaapekto sa ating bansa. Habang kumikilos yan, ito naman po ay susunod sa pagkilos nitong ating binabantayang sama ng panahon. So ito po ay magdadala po ng mga pagulan o mga malawakang pagulan na po possible po na mga magdala rin ng malawakang flash floods at landslides. So again, paghandaan po natin yan at mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan ito. Ngayon, tingnan natin ang tsansa ng increased rainfall in the next few days dahil nga dito sa ating binabantayang sama ng panahon. So again, ito po yung ating low pressure area, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan nyo itong ating rainfall accumulation, bukas, magpapatuloy yung ating cloudy skies at mga scattered rain showers in most parts ng ating bansa. Kasama po dyan ng Visayas, pero yung mostly concentration ng ating mas maraming pagulan ay nandito sa western section nito. At yung sumusunod ngang trough o yung elongated extension ng ating binabantayang low pressure system. So, eto po yan. Again, habang kumikilos, etong ating sama ng panahon, patuloy pong, ito ay sa darating na Wednesday na, ayan, nasa labas na yung ating PAR, nasa labas na ng ating PAR, yung ating sama ng panahon by then, pero kung papansinin nyo, ito pa rin yung elongated trough. Ito pa rin yung ating habagat or southwest monsoon. Bumabali pa rin yan dito. So yan, magpapatuloy po yan magpaulan. So mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan sa western section ng ating bansa by Wednesday hanggang Thursday. Dahil ito rin ay lalapit sa ating makaka-apekto in most parts ng Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila, Wednesday hanggang ito ay Thursday. Ayan. Thursday, halos buong Central Luzon, lalong-lalo na sa areas ng Zambales at Bataan. Dito sa Thursday, kung mapapansin nyo, ito na yung bagyo natin, ito na ating elongated trough. So most parts ng Luzon, mostly yung parts ng western section nito, itong Zambales at Bataan, dyan po yung pinakamarami nating ulan. Kasama na po dyan ng Mindoro, pero hindi pa rin natin inaalis yung mga pagulan natin dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, particularly yung nasa kabilang side ng bundok. Kasama na rin po dyan ang Ilocos Region, itong mga kabundukan ng Cordillera, Northern Luzon, ayan, itong Calabarzon area, and Mimaropa area. Tingnan nyo, habang umakyat yung ating axis or lumalayo yung ating bagyo, nababawasan yung ating mga pagulan dito sa areas na mas mababa sa ating bansa. So again, ayan, pagandaan po natin ang mga possible na pagulan na yan in the next few days habang patuloy na lumalakas itong binabantayan nating sama ng panahon at hinihila niya yung kanyang elongated trough. Or sa pag-asa, mas madali po yung intindihin, kaya tinatawag lamang po yan na habagat or parte ng ating habagat or southwest monsoon, which is totoo naman dahil yan nga ay inflow pa rin ng ating hangin or southwesterly pa rin po yan. Nagkataon lang na meron tayong bali ng hangin dito. So yan po ay parang extension nga ng ating sirkulasyon. So pag ganyan po yan, kung titingnan niyo yung ating hangin. So basically, ito yung simulation yan. Sa wind simulation, ganito po ang itsura niyan. Ayan. Ito ay by tomorrow. Ayan. Ganito po ang itsura niyan sa wind simulation. So, ito yung ating hangin, habagat, southwest monsoon. Ito yung bagyo natin. Ito yung hangin habagat, southwest monsoon natin. Ito yung bali ng hangin. So, kung papansinin nyo, pag ganun pa rin yan. So, ito yung nakikita nyong area na mayroong cloud cluster o grupo ng kaulupan, which is southwesterly na hangin pa rin po yan or habagat pa rin po yan na kung saan warm at moist, kaya mas nakakabuo tayo ng mga kaulapan at mga pagulan. So again, although papalabas at papalayo ng ating bansa itong low pressure area natin, magpapaulan pa rin po ang habagat in most parts ng ating bansa in the next few days. So paghandaan po natin yan at mag-ingat po tayo. Bukas talakayin muli natin itong ating binabantayang sama ng panahon. If ever yan po ay isang ganap ng bagyo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.